God is good. We are here this morning and nasa bago tayong topic natin. Patuloy nating pinag-aaralan ang tungkol sa Panginoon natin. At ang kagandahan ng Panginoon ngayon po ay pag-aaralan natin ang tungkol sa paglago natin sa ating pananampalataya. Ang paglalim ng bawat isa sa atin. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. So good morning kids from Kids Church. Nandito sila ngayon sa atin, kasama natin. And our text this morning is very familiar sa mga Kids Church people kasi this is a parable. Sinong sa inyong nakakaalam ng parable of the wise man, the wise and foolish man? May 20 points. May 20 pesos kay Kuya Olan. Ang makapagtaas ng kamay. Wala. 200. Points lang, points, hindi peso. Kayong mga youth, nabilis magtaas eh. Pero we are in growing faith sa Panginoon. And if I would ask you, kung tatanungin ko kayo, kamusta ang inyong pananampalataya sa Panginoon? Malakas naman, Pastor. Malalim naman, Pastor. Okay naman, Pastor. Maraming bagay ang okay, pero gaya nga ng sabi kanina ng ating worship leader, doon sa mga hindi nakarinig, ulitin ko sa inyo yung sinabi ng ating worship leader kanina. Our foundation is very important. Importante sa atin. Just take for example yung nangyari sa Pampanga recently, di ba? It's been in the news yung pag-collapse ng isang building at ang spekulasyon ay dahil daw mahina ang pundasyon. Or sabi ng iba, hindi raw ginawa na tama, nagkaroon pa ng soil testing bago tinayo yung mataas na building. Ang pundasyon ay importante sa lahat ng bagay. Whether gumagawa tayo ng building, ng bahay, whether nagtatayo tayo ng negosyo, nag-aaral tayo, lahat ay pundasyon ang mahalaga. Hindi ka pwedeng maging expert sa artificial intelligence kung wala kang basic foundation sa computer. Hindi ka pwedeng magtayo ng apartments mo kung hindi maganda ang pundasyon. Lahat ito ay magugunaw. Ganon din po pagdating sa ating buhay, ang pundasyon ay mahalaga. Ang isang relasyon ay hindi magtatagal kung hindi maganda ang pundasyon natin. The way we handle yung mga problema natin starts doon sa foundation natin. Raising up our kids to be godly children starts in a good foundation. Nagsisimula yan sa biblical foundation. Ano ang tinuturo mo sa iyong mga anak? Dahil para hindi magulo, lagyan ng iPad sa harapan, lagyan ng cellphone sa harapan, panoorin ng TikTok na sumasayaw ng kung ano-ano sa TikTok. Would you think that would be a good foundation sa ating mga anak? When we talk of business, you have to have a good foundation. Walang business dito na lumago na ang pundasyon nila ay wala silang alam in starting a business. You have to have a good foundation sa pagtayo ng business. Otherwise, hindi ka or yung gain mo sa business na yan, it would not be much kung hindi biblically founded ang iyong business. Yes, kikita ka ng malaki. But there will never be a satisfaction unless that business is biblically founded. Naka-anchor. Biblical foundations will help us go back when times are hard. Biblical foundation, ito po yung ating tinatayuan tuwing may bagyo na dumarating sa ating buhay. At tandaan natin, ano ba yung biblical foundation na yan na sinasabi natin? Narinig ninyo na God is love. And it is true, the Bible said, no greater love than this, than a man lays down his life. Diba? God laid His only begotten Son.
We know that God is a God of justice. We know that we can come to God every day by praying. Nandun siya nakaupo. And we know that God disciplines sinners. But the point of this, lahat ng itong na sinasabi ko, these are but general foundations. Alam niyo po yung reason kung bakit tayo dinidisiplina ng Panginoon pag tayo'y nagkakasala? Kung ikaw ay mananampalataya, pag nagkasala ka, the discipline is not because of the sin, but because God loves you. Mahal ka ng Diyos, katulad ng isang magulang. Pag dumadanas tayo ng pagsubok, alam natin ang Diyos natin ang siyang magiging gabay natin. But alam nyo ba kung bakit kayo pinapadanas ng Panginoon? Ang purpose niya, para maging matatag tayo. Para maging matibay tayo sa harapan ng Panginoon. At gaya ng pangako niya, kung pag tayo po ay nag-dig deeper, sabi niya, hindi niya hahayaan ng pagsubok na hindi mo kaya. Lahat ng ibibigay niya, kaya mo. Yan po, basically is the biblical foundation na sinasabi natin na pag-uusapan natin ngayong umagang ito. Pag-uusapan natin ang the firm foundation of our faith. The firm foundation of our faith. At dahil dito po, sa pag-uusapan natin na ito, pag-aaralan po natin yung isang text na binigay ng Panginoon sa atin, yung Matthew chapter 7, verse, ayun, gumana. Ito po, Matthew chapter 7, verse 24 to 29. Sabi niya dito, ito po ay isang conclusion from chapter 5 to chapter 7, this is the Sermon of the Mount. Pero bago tayo pumunta dyan, tayo po ay manalangin muna. Ama naming banal na nasa langit, maraming salamat sa iyong kabutihan sa amin. Salamat Lord dahil kayo ang may takda, kayo ang may hawak ng aming buhay. Salamat Lord dahil sa inyong salita, kami ay tutungtong dito dahil alam namin Panginoon, ang inyong salita, ang aming hawak, ang aming sandigan sa oras ng aming pagharap sa mga bagyo ng buhay. Pangunahan mo kami ngayon, Panginoon, huwag mong hayaan ang kalaban na nakawin ang iyong mga katotohanan sa aming puso. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So sabi niyan, therefore everyone who hears the word of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on the rock. Tanungin natin yung mga bata. Mga bata, ano bang nangyari doon sa wise man na nag-build ng kanyang bahay sa rock? Nung dumating ang bagyo, anong nangyari mga bata? Mga bata nga bakit matatandang sumagot? Sige, mga isip bata na lang. Hindi, mga bata, anong nangyari? Ang makakasagot, may 20 pesos kay Julius. Bata nga, bata, hindi matanda. Taas ng kamay yung mga matatanda. Sige po, yung tagtataas ng kamay. Anong nangyari po? Ano daw po? Hindi bumagsak. Tama po, di ba? Naging matibay. Naging matibay. But this conclusion ng Panginoon, parang it's unusual after a long sermon, nag-conclude siya ng isang parable. Because Christ wanted to show sa mga tao, sinasabi niya, everyone who hears the word of mine, and yung pinaka-importante dyan, yung pagkatapos ng end, and acts on them, will be like a wise man who builds his house on the rock. Hindi nasisira, matibay. Matibay. Ito po ay kay Warren Wiersbe, hindi po ito sa akin na at hindi din po ito ang ating mensahe. But I wanted you to see kung paano ni Wiersbe hinati yung from chapter 5 to chapter 7. Ito po yung tinuro ng Panginoon bago siya nag-conclude sa verse 24. Ito yung mga tinuro niya. Sabi niya,
be right. In Matthew, this is the beatitude, the blessed. Naalala niyo, beatitudes? Blessed is the man, blessed is the poor. Then he started with the lights, the salt and lights. And then he said, you should be righteous. This is about being right with the Lord. And then he made the examples ng mga murderer, angers, mga ganon. Now, yung be religious, this is the second point ni verse B. Sabi niya, be your actions done for God, not men. Dito po pumasok yung be forgiving, be praying, be fasting, be strong, at be trusting. Kay verse B po yan. Maganda po yung pagka-outline, hindi po sa akin yan. Yan po ay parang dinisect niya yung buong Sermon of the Mount. Pinakita niya. And he was telling us that this is how you become religious in the Lord. When you give, remember yung utos, huwag niyong hayaan ang inyong kanang kamay malaman ang ginagawa ng kaliwa o kaliwang kamay malaman ng kanan. Diba? In other words, don't be show off pag nagbigay, but give heartily. Yung fasting, how we should fast, how we should be storing our treasures. Ito po ay pinangaral ng Panginoong Jesucristo, pinapangaral dun sa mga tao. He wanted the people to be like this sa kanilang pananampalataya. And thirdly, He wanted them to be wise. Be careful how you live and what you build on. So, ito na po, pa-conclude na po, chapter 7 na po yan. Be confident in asking, be choosing the narrow way. Diba? Sabi ng Panginoon doon, wide is the way to destruction, narrow is the way to eternal life. Discerning false prophets, dito din po lumabas yung Lord, Lord, how have we not prophesy in your name? At sinagot sila ng Panginoon ng, I do not know you. Be doing, not just saying. Ito po, dito po papasok yung ating lesson sa building on the rock. So, all of this, pagdating sa Panginoon, sabi niya, all of this sermon, sabi ng Panginoon sa verse 25, sabi niya dun sa verse 24, therefore, if anyone who hears the word of mine and acts on them, may be compared to a wise man who builds his house on the rock. So this is what the Lord Jesus Christ is saying. We must be hearers and not doers. Ang sinasabi niya, hindi lamang tayo makikinig, pero gumagawa din tayo. Ano bang ibig sabihin ng Panginoon na we must be hearers and not and also doers. And doers. We must be hearers and doers of the word of God. Anong ibig sabihin ng Panginoon ito? Nung sinabi niya ito sa atin. Well, for sure, hearing the word of God, Apostle Paul said, sabi ni Apostle Paul, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Importante pong makinig tayo. And sa panahon natin ngayon, hearing the word is not a problem. Meron tayong sa YouTube, makakapakinig ka ng salita ng Panginoon. Sa radyo, makakapakinig ka ng salita ng Panginoon. Kung marunong kang gumamit ng podcast, merong mga sermon na magaganda. Christian groups have been producing good messages. Makakapakinig tayo. Actually, to the extremes, di ba, naging issue pa yan na ayaw ko na mag-church kasi mas magaling naman ang papakinggan ko yung si MacArthur kaysa makinig ako kay Rodney. Di ba? Mas madaling, pero pag kay MacArthur ka nakinig, kapatid,
mga kulang-kulang 1 oras. Pag kay Rodney, 5 minutes, tapos na tayo. Joke. But honestly, hearing is not the problem. Hindi po problema ang pakikinig ng salita ng Panginoon sa atin. Marami tayong pwedeng pakikinggan. Ang problema po, paano natin ina-absorb yung mga salitang nakiririnig natin? Paano natin ina-absorb sa buhay natin? We attend prayer meetings, Bible study, growth groups, pati discipleship ina-attend natin. But the question is, do we absorb it sa buhay natin? Sabi ng Panginoon, and acts on them. Kailangan may action. Meron tayong gagawin, hindi lamang natin pakikinggan. Si James sa book of James, in-illustrate ni James ng ganito. James chapter 1 verse 23 to 25, sabi niya, "For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks at his natural face in a mirror, and for once he has looked at himself and gone away, he has immediately forgotten what kind of a person he was." Verse 25, "But the one who looks intently at the end, at the perfect law, the law of liberty, and abides by it, not having become forgetful hearer, but an effectual doer, this is a man will be blessed in what he does." This word came from James. James chapter 1. If you have your Bible with you, tingnan niyo po. Basahin niyo uli. Chapter 1, verse 24 to 26. 23 to 25. Basahin niyo. He was telling ang isang tao daw, kapag tumingin siya sa salamin, pag alis niya sa salamin, ano pong mangyayari? Makakalimutan niya na yung itsura niya. Lahat tayo nananalamin. Tama po ba ako? I'm sure this morning, bago kayo pumunta rito, nanalamin kayo. For the ladies, hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, siguro mas marami pa. Sa mga men, I don't know, pero lahat tayo, I'm sure, bago dumating ang worship service, nakapanalamin tayo bago umalis ng bahay. To check ourselves. Tama ba yung suklay ko? Tama ba yung suit ko? May gusot ba? Pero the person, sabi ni James, ang person na nanalamin at umalis agad, nakalimutan niya na yung kanyang itsura. Remember, binalik niya sa verse 25, pero if a person abides in the law of God, sumusunod siya doon sa sinabi ng Panginoon, doer siya ng Panginoon, ano daw mangyayari? God would bless him. You see, it's not enough to hear the word of God. Hindi po tama na makinig lang tayo dito. Ang tanong po, paglabas natin dito sa church, kamusta tayo? Paglabas natin sa church, ano yung dala natin? We have been preaching about Jesus is love. We have been preaching knowing Jesus. We have been preaching serving Jesus. Sa GG nyo, you have been studying the 30 days. O kung anumang materials ang kinagamit nyo. It has to be applied in our life. Kailangan natin i-apply. Sabi nga sabi ni John MacArthur, ganito po niya nilagay yun, yung isang verse na nagsasabing, work out your salvation. Sabi ni John MacArthur, your spiritual growth will never happen without your diligent effort. But your effort cannot happen without the power of God. Parang you have to desire to deepen your faith in God before it must come within us.
then God will empower us. Parang, we have to do something. Sitting and listening is not enough. It is the first step. Yan ang unang hakbang. Sabi ni Apostle Paul, hearing, faith cometh by hearing and hearing the word of God. But you have to do something. You have to make the decision to apply it sa buhay natin. We have to dig deeper sa ating nalalaman. We have to be interested kung anong sinasabi ng Panginoon. This is our foundation. This is our faith foundation in Jesus Christ. The Word of God, digging in sa salita ng Panginoon. Sige po. Sunod po tayo. We must be hearers and doers of the Word of God. Secondly, we must heed the warning of Christ. Heed the warning of Christ. O, markahan natin, o bantayan natin ang babala ng Panginoon sa atin. Tama ba yung Tagalog ko? Bantayan natin ang babala ng Panginoon sa atin. Sa buhay, sa entire parable, pag binasa natin yung parable na ito, meron tayong makikitang dalawang tao. Ang kanilang project ay iisa. Bahay. Pareho silang gumawa ng bahay. Dalawang tao, isang bahay, gumawa sila ng magkaibang bahay. And most likely, ang ginamit nilang materyales sa paggawa ng bahay ay pareho. Dahil nung panahon na yon, noong panahon ng Bible times, according to the culture, isang way lang, isang pamamaraan lang ang paggawa ng bahay. Hindi katulad ngayon, pwedeng semento, pwedeng kahoy, pwedeng ano. Nung panahon noon, ang paggawa daw nila ng bahay, according sa culture is, yung mga hay, yung mga damo, dinudurog nila, tapos hinahaluan ng sa putik hanggang sa maging matigas, yun yung bricks nila. Ganon sila gumawa ng bahay. So, makita natin dyan. Pero, yung isa, ginawa niya sa solid rock. Yung isa sa sand. Anong pinagkaiba niyan? Yung sa solid rock, ito yung kailangan niya munang hukayin. Hukayin ang lupa para magkaroon ng pundasyon. Tama ba yon sa mga engineer yan? Tama ba? Hinuhukay muna yung pinakapundasyon. Doon sa sand, tayo ka lang kaagad, mabilis. So pwede nating sabihin, ito yung mga contractor, yung sa sand, ng flood control. Ito yung mga honest contractor, yung sa rock. Joke. Pero, isang bagyo, parehong bagyo, nanatili ang bahay na nakatayo sa bato. Yung isang bahay ay nagunaw. Two different things, pero magkaiba ang nangyari. We face the same storms every day. Lahat tayo may kanya-kanya tayong bagyo sa buhay natin. Pero have you ever wonder, bakit yung sa iba nakakangiti pa sila? Bakit yung sa iba hindi na nila kayang ngumiti? Parang pasan na nila yung buong daigdig. Sila na yung may problema. It is because of the foundation. Remember niyo po ang sabi ng Panginoon sa atin. In 1 Corinthians 10:13, sabi ng Panginoon dyan sa atin, there hath no temptation taken to you, but such is common unto man. Lahat ng pinagdadaanan natin, magkakaiba man, nangyari na yan dun sa ibang tao. Common unto man. Dahil napagwagian na yan nila. Paano nila napagwagian? They remain faithful sa Panginoon. They trusted the Lord because of their biblical foundation. Kilala nilang Panginoon. Temptasyon mo sa kasalanan, gusto mong umalis sa kasalanan, dahil kilala mo ang Panginoon, ang Diyos mo ay Diyos na mapagpatawad. Kaya kanyang patawarin. Lalapit ka sa Panginoon, Lord, tanggalin mo na itong kasalanan na ito.
Tanggalin mo na yung curse na ito sa akin. We can come to God if you know who God is. But sometimes, when the problem comes, ang problema ay dumating, anong naging solusyon natin? Sige, ayusin na lang natin yan, bayaran na lang natin yan, gawan na lang ng paraan na yan. When we do things our way, it's a temporary way. Temporary yan. Pero you do things the Lord's way, pansinin mo, imposible pero permanent ang nangyayari. Hindi, mahirap paniwalaan pero it solves the problem. Ang iyong problema ay natutugunan, nawawala. So, what's the warning of God, of Christ sa atin? Una pong warning niya dyan is, take action in God's word. Sabi niya, you will be like that wise man who builds his house on the rock. This is the first warning ng Panginoon. If you hear His word, take on yung kanyang word na ito at aksyonan mo sa sarili mo, you will be like a wise man, sabi niya, who builds his house on the rock. Firm and solid foundation, able to withstand the storm of life. Able to trust whatever the enemy throws at you. Kung kilala mo ang Panginoon mo, kilala mo ang mga bagay na nangyayari sa iyo. Kilala mo kung paano ka ililigtas ng Panginoon. Eh di sana, pag worship service, huwag kang natutulog para naririnig mo. Di ba? Oops, bato-bato sa langit. Tamaan sa pool. You listen, and when you go out, apply mo sa sarili mo. This is the purpose of worshiping God. Ito yung purpose niya. You will be like that wise man. Mahirap. Sabi nga ni MacArthur, may effort sa atin to be on our part. Hindi pwedeng nakinig ako, paglabas ko, ganito na ako. Hindi. There is an effort sa atin to make the decision. Gawin mo ba o hindi? Naniniwala ka ba sa Panginoon o hindi? Yan po yung decision na gagawin. Pangalawa pong warning sa atin, pakimove na lang po sa pangalawa. Sabi niya dyan, sa pangalawa po, neglect the word of God and you will be like a foolish man who builds his house on the sand. Neglect, kalimutan mo, huwag mong pansinin, hayaan mo na, dumating ka rito, naupo ka rito, umuwi ka sa bahay mo, alam mo ang nangyari, gumastos ka lang ng gasolina mo, hindi ka naman sumamba sa Panginoon. If you neglect the lesson, the word of God, the blessings of the Lord from His word, i-apply natin sa buhay natin. I-apply natin sa buhay natin. There is no way for us to be strong on our own. Like the house of a foolish man, sometimes outside we look good. Pogi. Mukhang walang problema. Pero our foundation, pag dumating ang problema, sira tayo. Sometime ago, when I was still in college, may bagyo na dumating, parang, it was, I think, the first signal number 4 na naranasan ko sa Manila. After nung bagyo, pumunta kami doon sa may Forbes Park, dumaan kami doon. And we saw yung mga malalaking acacia tree nakatumba. They were large trees, but they were not rooted deep.
Minsan ganun tayo. Matagal na tayo sa iglesia. Natuturingan tayong mga haligi ng ating iglesia. Pero pag dumating ang bagyo natin sa buhay, tumutumba tayo, tumitiklop tayo, nawawala tayo doon sa pundasyon natin. Doon sa biblical foundation natin. Natitinag tayo sa ating pananampalataya. Or minsan, makita mo, active naman to sa lahat ng activity ng church. Pati GG, isa to sa mga GG leaders. Pero bakit hindi makita sa buhay niya ang pagbabago ng salita ng Panginoon? Because the change sa pagbabago sa buhay natin ay personal po yun. You have to make the decision. Sabi ng Panginoon, act on it. Be hearers and doers of the Word of God. Para magkaroon tayo ng matibay na pundasyon sa ating buhay. Nakakalungkot pong isipin. Maraming leaders, or there was some time ago, ang anak ng isang leader, Christian leader sa abroad, took his life, nagpakamatay siya because he was down with so many problems. For some time, sa mga group ng Bible study, it was a question na, ligtas ba siya, pastor? I don't know. Ang sabi lang naman ng Bible kapag naniwala ka sa Panginoong Jesucristo, ligtas ka. Whether at that point kung ligtas siya o hindi, I don't know. It is between him and the Lord. But the point here, sometimes, pag dumating ang bagyo sa buhay natin, are we the house on the rock o tayo po yung house doon sa sand? Punta po tayo sa third, yes. Last point po. I will end with this. Yay, tapos na. Last point po, we must believe in the authority of Christ. Verse 29, sabi niya dyan, let me read sa inyo yung verse 29. Ayan. For he was teaching them as one who had authority, and not as their scribes. Focus on the word authority. When Christ, after he was teaching, pagkatapos niya magturo, when he had concluded the parable and dismissed the people were amazed. Namangha ang mga tao sa tinuro niya. Binali niya ang matagal na tradisyon na turo. Remember po, bago dumating si Kristo, there were 300 years gap between the Old and the New Testament. Yung 300 years gap na yon, they were learning the laws from the Pharisees and Sadducees. So as they learned the law was twisted. Nung natinuro, nag-Sermon of the Mount si Jesus Christ, he was reteaching the law. Binago niya yung turo. Hindi niya binago, tinama niya yung pagtuturo. He was teaching with authority. Hindi siya nagbigay ng komentary ng bagong lesson, but tinuro niya dahil sa kanya galing yung law. Yung spirit ng law. Yung katotohanan ng law, nung batas na yon. During my free time, nanonood ako sa Netflix ng I don't know kung napanood nyo na yung series ng Lincoln Lawyer. Madalas pong binababanggit doon is, it is right but the spirit of the law is different. Sabi ng mga judge. Parating ganun ang argument ng mga judge. You did it the right way, you did not did anything illegal, but the spirit of the law is different.
Ito po yung nangyari sa Panginoon. They were teaching something wrong. The Lord taught the law properly. So this is what I'm saying here this morning. Ito po yung sinasabi ko ngayong magang ito. What is the authority of Christ sa buhay mo? If you say He is your Lord and Savior, the Bible, His Word should be the authority, the final authority ng buhay mo. Hindi yung sinabi ng horoscope. Uy, sabi ng horoscope, magsuot daw ako ng brown na barong para swertehin. Hindi. Hindi ganun. Ano ang sinasabi ng Bible? Sa Bible, hindi ka siswertehin. Ibibless ka ni Lord. If you follow the Word of God. If you put the Word of God sa buhay mo. Anong sabi niya? Sa Psalms pa lang sinabi na ng Panginoon, Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, but whose is to meditate day and night. Tama ba? Parang may natalunan. But Psalms chapter 1 describes how a person reads the Bible, meditates on the Word of God, and how God will bless him. Ibibless tayo ng Panginoon. In conclusion po, we will all have our storms in life. But the question is, on what foundation we stand on? Is it on the standing knowledge of the world or on the solid rock of Christ, who is our Creator? Who is our Creator? We will never survive on our own dito sa mundong ito. Yes, sabihin natin, I'm doing fine without God. But you could do better pagkasama mo ang Panginoon. Diba, mas maganda ang better? At lalo na pag naging best. Best is what God wants for us. Ito po yung gusto ng Panginoon sa atin. As we walk through the life, let's look at the Lord in prayer. Ama, maraming salamat muli sa inyo. Salamat ng marami kung paano kayo kumikilos sa amin sa pang-araw-araw. Lord, dalangin namin ang inyong salitang ang tunay na maging sandigan namin, maging pundasyon namin sa aming buhay, sa aming bawat pagkilos. Pagpalain mo po, Panginoon, ang buong inyong salita sa aming puso. Huwag niyong hayaan itong mawala gaya ng plano ng aming kaaway. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.